At kasama na natin na live sa ating studio ang owner ng Aling Patring Sari-Sari Store, Miss Patricia Maril Lising. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, Ma'am Joanne. Good morning po. Hi, Aling Patring. Ang ganda naman ni Aling Patring ko. Maraming salamat po. Thank you for having me today. Yeah. Balikan po natin yung sinabi ni Andres kanina, tumulong daw po tayo sa mga apektado ng bagyong Karina nitong nakaraang araw? Opo, kahapon. In fact, nandun po ako sa evacuation center sa Bagong Bayan, QC. Si Miss Patricia po kasi dapat ang guest natin kahapon po ngayon. Kaso nag-special coverage tayo. Sakto naman, may gagawin din siyang pagtulong. Oo nga eh. Alam mo, at least ikaw, wala ka namang hangarin na tumakbo ng isang public office. Yun. Kung hindi, yung social responsibility mo lang sa ating mga kababayan, bibihira po yan eh. Yes. Yung iba talagang tutulong dahil may agenda. Paganda ng pangalan. Exactly. Gusto makilala dahil tatakbo. Yes. Ikaw naman talagang kawang-gawa talaga yung ginagawa mo. Kaya saludo ako sa iyo, Aling Patring. Maraming salamat po. Napakaganda naman ng Aling Patring na ito. Napakaganda ni Aling Patring! Patricia na lang, Patricia na lang. Miss Huwag na Aling Patricia. Patring. Ikaw naman, bakit naman ginawa mong Aling Patring yung pangalan mo? Opo. Patring po kasi ang tawag ng lola ko noon sa akin. Palayaw. Dapat millennial ang tatawag sa iyo, Patricia. Miss Pat. Pat. Ayan. Okay, Pat. Tell us about your business and then how did you start this business? And prior to that, what were you doing? Ginagawa. So kung nagbabakasyon lang po ako noong December 2019 sa Estados Unidos. Noong January medyo naririnig-rinig na natin ng coronavirus. Hindi pa siya pandemic nung time na yon. Pero nung gusto ko nang bumalik ng Pilipinas, ito na nga po, puro travel bans na hindi ako nakabalik. So I thought of something na pwede ko sanang gawin kasi lahat din ng mga hanap buhay ko dito sa Pilipinas sarado. So para hindi naman ako humingi ng pera from my family, sabi ko, ano ba ang pwede kong gawin habang ako nandito sa Amerika? So, nag-research ako, hinanap ko ano ang wala online na hindi rin sana tinitinda ng ibang sellers para naiiba ako, di ba? So, I thought of making cheese pimento and pastillas de leche. In the U.S.? Yes, in the U.S. Okay. And then, I started selling online, Facebook, Instagram. Kaya rin pala kaya ako naging Aling Patring kasi hindi talaga ako techie. Okay. Naging challenge itong pagbenta ko online kasi hindi talaga ako techie unlike other sellers. Yun ang naging challenge ko. So yung Aling po, kasi kilala si Aling po rin po ba? Hindi. Kasi number one, Patring ang tawag ng lola ko sa akin. And then, I wanted my name to be catchy. Okay. So sabi ko, paano ba siya magiging catchy? Sige, dagdag natin yung Aling. Bagay rin naman sa akin kasi hindi naman talaga ako techie. Kaya naging Aling Patring. Aling. Pag narinig mo, Aling Patring, matandang nga, mataba yun. Di ba? Sobra! Gano'n naman, tapos Aling Patring, matandang mataba, pag nananigarilyo, baliktad. Uy! Pinoy na Pinoy kasi Aling. At naka-duster. Huwag natin Naka-duster. kalimutan yung duster. Pero pag nakita mo naman, Pat talaga, Pat. Yes. Patricia. Sexy. So, nagbakasyon ka sa States. But prior to going to the States, what were you doing in the Philippines? Meron po akong mga franchise dito sa Philippines. Opo. You had a franchise. Yes. What kind of franchise? Meron akong milk tea, merong french fries, merong nachos. So, you were not expecting na masasara yun when you went to the US? No. Grabe. Grabe po talagang naging So, your business was doing well. Yes. To a point na, doing well naman yung business ko. Punta muna tayo ng States. Yes. Bakasyon. Muna Bakasyon. tayo, palamig. Baka nagtagal ka ron. Kaya Dahil napunta sa ka ng coronavirus. Dahil sa pandemic, Pero kaya nga po ako tumagal. ilang araw lang po dapat kayo doon? Dapat babalik na ako ng February. So December hanggang February lang. Yes. Ayun. So, okay, I started online business with Cheese Pimento, which happens to be my favorite
pang sandwich yan. Kaya bumili na ako ng pandesal dahil titikman ko yan. Yes. Yung cheese pimiento kasi, ang gandang combination ng cheese and then bell pepper. So, yung bell pepper, ito ba talaga bumibili ka ng raw na bell pepper and then you process it, or bumibili ka na ng canned na bell pepper? Bell pepper po talaga na i-chop pa namin, tapos i-boil. Hindi kami canned or yung bottle. Hindi canned? Yes, fresh. Fresh po talaga. So, ayan ang ginagawa mo. Ang sarap kasi ng combination ng bell pepper at saka cheese. That's why it's my favorite. In fact, doon sa farm namin sa Surigao, nagtanim ako doon ng mga 1 hectare na bell pepper. I was thinking probably we will process that or probably sell it in the market as fresh. But kailangan dito sa ating bansa yung mga processing plant. Kaya yung mga farmers natin sinasabi, saan yung market? Gagawa tayo ng farm-to-market road. But where's the market? Yes. So, hindi sila nagpo-produce ng product. So, sayang naman yung farm-to-market road. Walang nagpo-produce ng product dahil walang market. So, dapat naman i-rationalize natin yan. Kung may factory doon, yung processing plant, that's the market. Then that's the time we build the road going to the barangays. Yeah. Diba? So, yan. So, ang binibili mo talaga fresh na pepper. Opo. And then, Yes. you chop it. Yes, And tinatanggal then, yung seeds. binoboil mo yan. Yes, para talagang malinis siya. So, binoboil mo and then nilalagay mo ng salt yung boiling water Yes. para magiging para magkaroon na siya ng flavor. flavor. Yes. So, aside from salt, anong nilalagay pa nating iba? Secret ko. Akala ko mapapaamin mo lang ako eh. Akala ko dire-diretso na ko sa pagkakas. Meron namang sugar. Lagyan po natin ng konting sugar. paminta, pambalanse. Tsaka sugar. Ganon naman, like if you make a pickle, kasi pickle dapat yan. Ang pickle is water, clean water, sugar, and salt. Pwede mo lagyan ng paminta para may ibang lasa. Balanse nga. It's actually a pickled, pickled bell pepper na ihahalo mo ngayon sa cheese. So, anong gamit mo cheese? May cheddar cheese, merong queso di bola. And then, alam mo, I haven't tried the Parmesan cheese with bell pepper. Subukan mo nga din yung Parmesan cheese. Sige kong, susubukan ko din, padadalan ko kayo. Kasi Parmesan cheese per se, napakasarap eh. Minsan, inaano ko lang talaga yan, yung pinapapak. Ito yung mga cheese na favorite ko, cheddar, Parmesan cheese, queso di bola. There are other cheese like blue cheese. That's one of my favorite, but it will not go with will not go with bell pepper. Diba? So, anong cheese ang gamit mo? Secret ko. Secret, okay. Mamaya malalaman ko. Cheddar yan, Pilipino kasi cheddar. Pero ano po yung kaibahan niya naman sa lasa sa ibang mga cheese pimiento ng available? Yung aming cheese pimiento nasa sweet side. Very Pinoy na Pinoy talaga. Kaya hindi tayo magugulat bakit siya tinangkilik sa Amerika. Sweet tongue tayo. Parang mga Hapon. Lahat ng pagkain ng Hapon medyo matamis. Kaya pag may adobo rito na hindi matamis, hindi adobo yun. Hindi masarap. Yung humba talaga. Humba, matamis. But wow, cheese pimiento. Okay, anong shelf life nito? Kasi nakalagay dito sa 60 days kong 60 refrigerated. Refrigerated. Yes. Pero hindi yan naabot ng 30 days once matikman natin dito sa set. Pag nabuksan ito, ubos ka agad. Tingnan mo mamaya. Pag nabuksan ito, para mga piranha yan. Si Joe, tingnan, sama na ng tingin ni Joe. Hala, nabunot ka na naman, Miss Joe. Si Andres, akala mo, payat lang yan. Andres. Pero pag kumain yan, equivalent to 2 yan. So, okay, ilang days refrigerated? 60 days po refrigerated. Have you tried putting this one in a glass bottle and then i-retort mo? Para matagal shelf You life. try it. Lagay mo sa glass and then seal it and then ipapasok mo sa retort. Retort means steam. Steam it for probably 30 minutes or 1 hour at 100 degrees centigrade. Because at 100 degrees centigrade, lahat ng bacteria at saka virus na mamatay. Then,
gumawa ka siguro ng 12. Every month, subukan mo kung okay pa. Then, second month, bukas ka ulit kung okay pa. The third month, magbukas ka ulit. Not refrigerated, ha? Don't put it refrigerated. Hanggang sa 12 months. Pag 12 months ay okay pa rin siya, then maglalagay mo na rito 12 months ang shelf life. So, glass. Kasi pag ito, pag ininit mo ito, talagang mag-deform. Kasi 100 degrees centigrade. So yun. Then you will have a cheese pimiento which you can export. Why? Because the shelf life is 12 months. Matagal-tagal. Thank you for the idea ko. So hindi plastic ang ilalagay mo rin. Kagaya niyan, yung sa bagoong. Ganon. So that's how to preserve it. That's how to preserve it. Hindi naman magbabago kung yung presyo pag naging glass na siya, no? Onti lang. Hindi naman magbabago yung presyo kasi inano mo siya, medyo mga 90 degrees centigrade kasi pag sobra naman baka magme-melt naman itong yung plastic. Cheese kasi madaling mag-melt yung cheese. That's one way of actually doing it. Ngayon po ba, ma'am, magkano bentahan natin kay cheese pimiento? 305 per jar. Per jar doon po? No, here. Here na. In the US, $12. $12. Wow! Mahal po talaga ang bilihin doon ko. Ang ganda ng racket mo doon. Ba't ka umuwi pa rito? Solve ka na pala doon. My family's here ko. Yung cheese doon, mura. Mura. Dito, mas mahal. Yung cheddar cheese. Baka yung bell pepper, mahal doon. Lahat ng bilihin Mura doon, din Ma'am doon. Joanne, mahal. Mura. Alam mong mahal doon, labor. Yan. Pero yung mga raw materials, they're not cheap. But mas mahal dito. Like for example, bell pepper dito, I don't know magkano ang kilo ngayon. Iba-iba po kong eh. Depende sa panahon eh. Pero 100 plus, no? Yes. Per kilo. Yes. And then, like yung bottle natin dito, sobrang expensive. Ito, pet. Pet. Maganda rin naman yung pet. Kaya lang, tawag nito, hindi mo pwede siyang ipasok sa retort kasi mag-deform ang yung plastic. But subukan mo rin. Subukan mo rin, like for example, kailangan meron kang tawag nito, heat measurement. Kailangan parating 100 degrees centigrade. Para patay For ang bacteria. 30, patay talaga yung Bacteria. bacteria. Siguro mga 1 hour. So, it will last long. Bukod po sa cheese pimiento, ma'am, ano pa po yung isa na in-offer natin sa States? Pastillas de leche. Pastillas de leche. Kaya lang, I'm sorry, wala akong dala. Hinanap ko nga po yung pastillas de leche. Pero we have other items like vegetable cooking oil. Yan, mga basic, di ba? Bagoong, peanut butter. Nire-repack mo na yan. Opo. That's, tawag nito, is that corn oil? Vegetable. Yeah, corn oil is considered vegetable. vegetable oil. Corn oil, and then you have Coconut. that's no longer considered coconut oil, but it has to be refined. Pero karamihan dito sa Pilipinas ngayon palm oil. Palm oil. We import it from Indonesia and from Malaysia. Dahil napakababa ng presyo ng palm oil. Magkano po ilang ano po ba ito? 1.5 liters. 1.5 liters. Magkano po ang tinda natin sa Sari-Sari? 160 pesos. 160 pesos. Very competitive, di ba, ma'am? Mura vegetable oil na to, And, malinaw siya. Oo, malinis. So, refined. Yes. Deodorized and refined. Ngayon, hindi mo ba nasubukan na magbenta rin ng peanut oil? Peanut. Kasi in China, ang gamit nila doon, peanut oil. When they cook in China, it's either peanut oil or tawag nito olive oil or corn oil. Ayaw nilang gumamit ng coconut oil. Kasi may iba raw yung lasa. Iniinom lang nila yung... Diba Yung gata, yun, may yung gata. Iniinom nila yung gata. So, okay, in the US, dalawa lang ginagawa mo. Cheese pimiento and then? Hindi, so dalawa lang po ako nag-start. Hanggang sa dumami na, nagkaroon din po ako ng ube jam. Wow. Yema spread. Halaya, actually, halaya. Yun nga lang, hindi na rin po ako nakapagdala.
Doon ka po sa States na nung ginagawa mo to. Yes, and talagang one-man show. Ikaw lang? Yes. Wow. Grabe Tama naman. si Kong, mahal ang labor. So, ako lahat talaga yon. So, how long did you do it in the US? So, the business started in 2021, And then? April, hanggang sa nakabalik ako dito. Tinuloy ko na lang po dito. But this time, I'm able to provide jobs to our fellow kabarangays. Here lang din po in San Antonio, Pasig. Sa Pasig? Yes. So, ilan ang empleyado natin ngayon? May mga on-call ako, pero talagang meron akong isang Regular. regular Regular. sa kitchen. Tapos meron din akong secretary na lahat pinibilin ko sa kanya. Tapos we also attend events. So pag meron kaming events or pop-ups, yan minsan ng staff ko, mga 3 or 4. Nasa 12 kami. Oh, wow. Opo. Not bad. Yes. Not bad. So, okay, aside from this kind of products, meron kang mga parang cosmetic products. Oh, yes. Gawa So- pa natin yan? Yes, so dito sa ating sari-sari store, it's not a typical sari-sari store. So meron tayong cosmetics, essential oil, inhaler, and healing balm. Diba? So, Kailangan natin ano sa yung mga bag. essential oil natin? So meron tayong lavender, Patingin. pampatulog. Pwede natin buksan, Good sleep. yes. Patulog And kong nasa mo yung makakatulog ka. fight stress, peppermint. Pwede po natin buksan. Sige lang po. Yes. So, yan, mga eucalyptus. Yan yung mga nilalagay natin sa bag, mga essentials, Oo. di ba? Essential oil. Yes. Magkano naman po itong ano natin? 100 pesos. 10 grams, 100 pesos. Yes, 100 pesos. May This you make yourself. No, we have a supplier. May supplier ka. Opo. Essential oil. Yes. Alam mo, ang essential oil kasi is very expensive. So, ang essential oil ranges from $10 to, I think, $200. per liter. Pero meron pa talagang mas mahal. Like, for example, mga ambergris. Ambergris, yung pupo ng whale. Mahal yon. Pero Very, sobrang very ano. expensive yon kasi napakaganda ng amoy. Pupo yun po. Pupo ng Wow. whale. If you can find probably 2 kilos, that might cost around 10 million pesos. So magsirena ka na. Magsirena ka na. Maghanap ka na ng whale. Oo nga eh. Gusto ko yung mga ganyan. There are stories like a couple walking along the beach, then stumbled upon an ambergris. At first, hindi nila alam kung ano yon. Pag pina-assess nila, sabi, oh, this is worth 10 million. Ganon. So, Instant yan ang lang. ginagawang essential oil. So, itong essential oil mo, it's a combination probably of essential oil and ethanol. Para nang sa ganon ay... Kasi kung pure essential oil yan, napakamahal eh. So, it has to be in combination with ethanol. Ethanol. Ano ba po yan? Ano ba po? Tuturuan kita para hindi ka na-order doon sa ano. Sige po po. Kasi like for example, ang essential oil patak lang ng ethanol. Papatakan mo lang kasi sobrang potent yung smell, yung fragrance niya. Like lavender. Lavender, you import it from France. But India makes also. I can give you a price list from India. Yun. Dahil doon ako bumili ng essential oil. Like magnolia. Ang sarap ng amoy, ang ganda ng amoy. Halimuyak. Like for example, gusto mo naman woody, sandalwood, Santa. bamboo. Yan. para- Fresh. Yes. Diba? Or rosemary. And then pwede ka rin Pag-spice. umorder ng Jordanian Jordanian rose. Pwede ka rin umorder ng mga spicy smell. Yan. Like lemon peel, Lemon peel. pomelo peel, orange peel. Pwede. Sige po. Ngayon po ba, ano pa lang, lavender? Pag-aralan natin yan. So we have lavender and peppermint. Dalawa pa lang po.
Dalawa na lang din yung naiwan. So marami. Yes, Peppermint. meron ding eucalyptus. So ito yun, fresh. meron ding eucalyptus, merong wild orange. Eucalyptus at saka peppermint, anong diferensya? Kasi pareho silang cool. Lamig, malamig. Kunyari, ilagay mo dito sa likod ng tenga mo, ang lamig ng feeling mo Yes. Lalo Parang na aircon. Yung peppermint, kahit walang aircon, lalamig. Lalamig. Kaya nga meron tayong naging guest, aircon in a bottle. Peppermint, eucalyptus. Alam niyo po ba yung difference? Actually, hindi po. Kasi tama si Kong, pareho nga silang malamig. Pero pag naamoy nyo, yung peppermint, amoy Pasko. Ang eucalyptus, Eucalyptus, medyo amoy siyang plant. Pero pag yung isa nga po, amoy Pasko. Amoy Alam Pasko. mo yung candy na red and white? Yun. Yun ang amoy niya. parang may distinction na, Pasko. Yes. Eucalyptus. Eucalyptus. It's a certain shrub, yung eucalyptus. Na pag tinignan mo yung leaves, walang amoy. Pero pag brinake mo yung leaves, pag amoy mo, wow, amoy eucalyptus. Ayan. So, at least naisipan mo itong mga products na ito. Ang dami. May bagoong pa siya kung Masarap yan sa mangga. Ay, nako. Tsaka Hindi sa pa po panahon ng kare-kare. mangga, di ba? Tapos na kasi, ma'am. Tapos na. Tag-ulan na po. Pero pang kare-kare. Yes, pang kare-kare, binagoongan. Yan. Marami sa amin yan Ito yung parang mini shrimp. Maliliit yan na alamang Alamang? Kibi? Hindi po ba? Hindi, hibi. Malaki yun. malaki, hindi. Drenay yun. Dried shrimp yun. Alamang talaga. Maliliit. Ang tawag sa amin yan, angsuhan. Kasi it smells like urine. Angsuhan. Angsohan. Magkano naman po ito? 170 per bottle. Kung makikita nyo, siksik na siksik, Yes, walang walang mantika, hindi siya madaya. Hindi siya madaya. Cooked in olive oil. Opo. 170 pesos. Sa mga cosmetic lipstick po natin, magkano po ito? 150. Buksan mo nga. Tingnan Ay, natin. actually, Wala po siyang... Walang laman. boxes na lang siya. Kasi yung mga shades po... Kasi ongoing pa yung production din yan in preparation for the Christmas season. so hindi pa po siya ngayon? Naubos na last year, Lipstick. pero may production po ulit para sa darating na Kapaskuhan. Saan po natin i-market, binibenta? Online din po, ma'am. Online pa Opo. rin. Doon Yes. Is Sa Escaparate, yes, and sa aming Facebook page at sa aming IG Instagram page. Can you invite them? First, describe your products, how much are the price, and then invite them to buy from you or invite them as resellers. Tsaka kung kailan po Kung meron magiging- kayong mga resellers. yung magiging available yung product. Sige po. Okay. Please follow us po sa aming Facebook page and Instagram page. Here po, Aling Patring SSS. Meron din po kaming lutong bahay. Everyday, iba-iba ang aming ulam, ibang-iba yung aming menu. So, message nyo lang po kami so I can send our menu. Ang presyo naman po namin, very affordable. Welcome rin kami sa resellers. So, usap na lang po tayo sa aming Facebook page and IG page. Ang aming bestseller ay ang cheese pimento, which is 300 pesos. And we also have pastillas de leche and ube pastillas, 250 naman siya per jar. Yes, may mga resellers kami from other provinces. Calabarzon, meron din. Nakapag-ship na rin kami to Bicol and Ifugao. Meron naman kaming special prices para kumita rin ang aming mga resellers. So, message nyo lang po ako. Alam nyo naman paano ako hahanapin dito sa aming business page. Ayan, maraming salamat po. Looking back, hindi ka ba nagsisisi na umuwi ka sa Pilipinas when you were already doing well in the United States? Oh no, Kong, nandito ang family ko eh.
So, family first. Of course. Kaya naman, of homesick ka, course. ma'am. Of course. Iba talaga ang buhay sa Pilipinas. Mas masarap, mas masaya. Kung nasa ng pamilya, dun tayo. Nandun tayo. Bilang Which parts of the States were you staying? In California. Maraming Pilipino ron. Marami rin po, kaya lang iba talaga. There's no place like home. Of yun. course, of course. Nabanggit niyo, ma'am, meron kayong mga lutong bahay. Sino pa nagluto nun? Kayo pa? So, meron kaming commissary. Here lang din po in Pasig. So, we sell pansit, yan mga palabok, Breakfast bihon. or- Yes, we also have silogs. So, merong tap silog, pork silog, iba-ibang silog. Ayun. Yes. So it's a restaurant? No. No. Hindi pa po tayo umaabot sa ganong level, but maybe someday kung... Sa pinapost niyo po sa Facebook yung menu for today and then doon sila order. Ano po, chat. Kasi iba-iba po talaga eh. So, hindi rin ako pwede mag-post ng menu Oh. online. So, i-message po kayo. Anong luto natin? Yes. Please send me your menu. And then, isa-send ko na po one day before. And then, next day ang ating delivery. Ang galing online ko. Online talaga. Iba na talaga ngayon. Opo. Pero teki na ngayon si Aling, Teki na po. Si Aling Patri ngayon, teki na siya. Dapat madampa. Pero kung maniniwala kayo kung lahat yan nililista ko. Yung iba nagta-type na, gumagamit ng iPad. Ako po, yellow pad, notebook. Maganda yan. At least hindi nababago yung penmanship mo. Ako kasi, dahil hindi na ako masyadong sumusulat. Ang pangit na ng penmanship ko eh. Walang practice. Hindi na nasanay. But anyway, balik Yes, natin go. kay Andres dahil babasahin na yung mga comments. Andres! Go, Andres! Yes! Eto! Nako, napakamahal daw ng penmanship nyo, sabi ni Atty. Lavarienza. Good morning, Kong Butch! And binibining Joanna, galing kay Erlinda Bachelet, JBM Tia, Leo Prim, Salume, Kapili, Sunshine Escalante, Redmond Panga, Palmea, Liberato Martin Bautista. Nako, binaha po ba kayo na Libay? Joel Gallardo, Garly Rodriguez, Berna Flores, and Dave Sandino. Sabi ni Elisa Bautista, ang ganda ng guest. Ay, totoo yan. Nako, lalo na sa personal at ang ganda pa ng boses. At ang dami pang natutulungan. Ayan. Kahit Aling Patrick ang pangalan yan, maganda yan. Yes! Okay. Eto pa, sabi ni Jocelyn Salubre, masarap talaga ang cheese pimiento, lalo na sa mainit na pandesal sa umaga. Ay, samahan nyo pa ng mainit na kape. Mirna Rivera, ayos itong Aling Patrings. Parang sari-sari store. Ang daming pwedeng mabilis sa kanilang store. Kaya nga, sari-sari store eh. Sari-sari. Alicia Javier, paano po ang naging reception ng mga taga-US sa produktong Pinoy nung nasa US siya? Ayan. Mainit po ang pagtanggap ng ating mga produkto sa Amerika dahil nung time na yon, kung matatandaan ninyo, ang usong-uso ay yung ube, pandesal. Ayan. So I made sure na hindi rin yun ang i-cater ko sa ating mga kababayan doon. Kaya I thought of selling cheese pimiento and pastillas de leche because I wanted them to have a taste of home. Ayun. Pinoy rin po Ayun. ba or Americans yung nagtangkilik? Mga Pilipino rin po, mga kababayan din natin doon. Mostly mga nurses po. Oh. Yes. Okay, eto, sabi ni Sherlyn Plaza, bakit po ang Crab Eden at Magnolia, nagbanggit pa talaga, umaabot ng matagal sa mga supermarket? Ito, 60 days lang. Kasi hindi pa Because I don't use preservatives po. Nako, yan ang maganda. Nako, masama yan, At saka yung nakaka-cancer. ang cheese talagang tatagal. Ito process na ginawa ng cheese pimiento. So nilagyan ito ng bell pepper. At saka sabi Sir Kong ni Ma'am Patring, kapag nabuksan, hindi na aabot ng 30 days ito. Marite Lanorio, magagaling talaga ang mga Pinoy kahit saan dalhin, grabe talaga ang mahal ng bilhin, pati pala sa Pilipinas. Nako, mahal talaga dito sa Pilipinas. Helen Santa Cruz, para siya talagang sari-sari store. Ang dami pwedeng makita at mabili. Lita de Belen, sari-sari store ang pinakamabilis gawin na hanap buhay dahil mabilis sa mga tao. Lizelle Ferrer, ang dami talagang alam ni Kong Butch Pichay. Ang daming natututunan. Teresa Sandoval, nag-online store din po ba kayo? Yes, nabanggit kanina, makikita nyo sila sa Escaparate. Ayan. Facebook. Facebook.
Instagram. Ay, dalaw! Magaling ang guest. Ang daming natutulungan ng mga kababayan. Sana umunlad pa po kayo. Sigurado yan, sigurado yan. Maraming salamat po. Ayan, back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Excited ako kung may bisita tayo. Pwede bang idiretso na natin? Oh, sige. Kasi Pwede naman. Baka naman masyado na yung excitement mo eh. Baka mag-collapse ka pa rin. Grabe. Ayan. Kasi may... Kauna-una. Unang-una kasi itong winner natin sa 5K Brigada Eskwela. Balikan natin si Andres. Kasama pa rin si Attorney Love Arienza. Good morning, everyone! Maulan na morning. Ang pogi ni Andres ngayon. Nagbulahan? Oo, dapat bulahin si Andres para maging masaya siya all the time. Binahato! Umakyat to sa bubong. Diba? Jason, Teka muna, liwanagin natin. Yes, ko. Ang pogi ni Andres ngayon. Baka barong lang yung maganda. Dahil pala sa barong. isang taon na kayo magkasama ni Andres. Ngayon mo lang sinabi, ang pogi ni Andres ngayon. Hindi, ang pogi din niya. Hindi mo mahalatanan ni to. Umakyat ko sa bubong. Unlike si Attorney, yung buhok niya hindi nakaganon. Kala So, ko ayan na. Okay. Andito na yung winner natin. Naku, mahalaga last to, week. Attorney. Yes, Bakit oo. ano ba yung meron sa Brigada Eskwela Yes, natin? lalo na, especially yung mga naghanda ng kanilang mga pang-eskwela Yeah, pero maganda binaha. talaga yun. Naku, Yes. ang daming mga, kung mababasa nyo sa Facebook, yung mga naghanda ng mga Pang-eskwela niya. school supplies pero binaha. Sayang, nasayang, pati yung mga uniforme. Kaya naman napakalaking tulong itong ibibigay natin na ito. Na 5K. Okay, at dahil dyan, nandito na si Jovi Jane Hernandez from Quezon City. Ayan! Okay! Para namang hindi ka binaha. Oo, lahat dito parang fresh. Oo. Parang ako lang Parang yung fresh na fresh ka ngayon. Oh, hello, Joby! Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow! Ayan. Kumusta, ma'am? Binaba kayo? Minahan po kami. Sa ngayon po, hindi ko po napaglinis ng bahay. Okay lang yan pag uwi mo. Mag-enganyo kang linisin bahay mo, pati May- kapit bahay. May anak na po ba tayong papasok? Meron po. Ilan na po ang anak na May papasok? isa po. Nakabili na kayo ng school supplies? Paunti-unti pa. Paunti-unti. Sa ngayon po, wala pa po sa Wala pa sapatos. Nako. At dahil dyan, hindi pa unti-unti, kundi complete set na to. Andito na yung 5,000 pesos mo! So, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos! Congratulations! Yay! Ano naman po Anong masasabi masasabi ni natin? Miss Jo? Sobrang saya po. Maraming salamat po kay Attorney, kay Kong Butch, lahat po nang nandito. Papasalamat po. Sa Pro Pinoy. From Pinoy po sa DCME. Maraming salamat. Ano pong pangalan ni Baby Ann ng ating anak na magpapasok sa Anong school? grade? Ryan po. Si Ryan. Anong grade na siya? Anong grade na po? Ay, naiyak siya pala. Sobrang Oo. loves ang kanyang anak. Oh, ilang taon nandito. siya? Ayan. May Sige, bibili. oo. Ano ba yan? Huwag tayo mag-iyakan kasi. Friday na Friday! Tamang-tama sa nakakasunod to sa mood, di ba? Maulan, so iiyakan. Huwag naman sana, di ba? Hindi, tears of joy Yes, yan. Di ba, Andres? Marami talagang natutulungan si Kong Butch at ang programang Pro Pinoy. Ayan, ayan. Ano pong message kay anak? Ay, baka umiyak pa, no? Nakuntuwa na talaga na to Tuloy mo lang yun. Anong message? Oo, kasi para sa Ayan. anak to eh. Ayan. Oo, kasi mapapanood to ni Ryan. Para makakain mo na ako. Ayun. Sige po, Ma'am Jovi. Hindi, ang wish ko lang po sa anak ko ay magtapos siya ng pag-aaral niya. Tapos, yun. Ayun po, magtapos siya ng pag-aaral na
pag-aaralin ko po siya hanggat makakaya ko. Hindi ka ba napag-aaral sa inyo? Hindi. Naramdaman ko yan kasi yung mama tsaka papa ko, ginawa Yes, talaga Jen. lahat para Lahat naman tayo ginapang. Oh, message po ni attorney sa kanyang magulang. Joanna ngayon, ha? Oo mga Joanna, pag ikakasal tayo, tumatami energy eh. Boss, nawalan ni Oo, yung boss, iba rin yung energy. Pagpasok mo, ang lakas ng arrive ni boss ngayon eh. Pinaubos lang natin yung pandesal. Tama na kayo, kasi tapos na akong kumain. Ayan, maraming Bibigyan ko na ng review. Yes, Kong. Napakasarap. Alam mo, prominent talaga yung lasa ng ng bell pepper. Yes. And then yung balance yung lasa ng cheese at saka bell pepper. That is a very, very good cheese pimento as far as I am concerned. Kaya tinangkilik sa States at Kaya, syempre dito. Huwag kayong magdalawang isip. Hindi lang masarap kung hindi maganda pa yung pangalan. Aling Patrings. Patrings. Cheese pimiento. Masarap. Ayan, inubos ko kagad. Wala pang... Ayan. So, Bamba, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga nais magtagumpay sa negosyo. Basta kayo ay magsisipag, magtsatsaga at huwag makakalimot manalig, tayo ay magiging matagumpay. Ngayon, i-greet mo yung mga kasamahan mo, yung magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay, kung sino man yun. Binabati ko yung aking mga kapatid. Kuya Montu, nandito po yung isa, si Katrina. Hi, Katrina. At si Mark. And yung aming mga angels dito sa Barangay San Antonio. Ate Lynn, Jessa, Girly, nalimutan ko na yung iba. Ang dami nila. Ang dami ng taon. Joanna, and lahat ng aming mga kabarangay, thank you very much for supporting me this morning. And thank you very much, Aling Patring, Yes. for guesting in our program. At saka saludo kami sa iyo for what you have done sa ating mga kababayan na medyo naapektuhan ng bagyo. Talagang isa kang bayani. Yes. Maraming salamat po. Ayan. Meron po ba tayong napili for... wala. Okay. Sinubstitute na natin yon. Sige, Kong. Di ba? Yes. Ayan. Naway, maraming salamat po ulit. Baka may gusto pa po kayong i-plug ulit po sa ating tindahan. Please follow us po. Please support my small business. Makikita nyo kami sa Facebook, sa Instagram. Aling Patring, SSS. Ito po. Aling Patring, SSS. Ano po yung SSS? Sari-sari store. Yes. Perfection! Sari-sari store. Kala ko may bago pang ano eh. Ano ba? Okay ka rin, Joanna, no? Sari-sari store. Akala mo social. Akala ko under it. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Aling Patring Sari-Sari Store ni Miss Patricia Marie Lising. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga naggagalingang produkto at serbisyong Pinoy, kung saan ang masayang kwentuhan, dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng sambayanan. Ako pong muli si Joanna Lunang, niyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagdinegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Kaya pa Pro Pinoy.